Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Huli sa akto ang isang lalaki habang nagnanakaw sa bodega ng dati niyang amo sa Maynila. Ayon sa suspect, nagawa niya ito dahil hindi umano siya pinasahod sa huling araw ng kanyang trabaho. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Biglang tumunog ang alarm system ng CCTV camera sa isang bodega sa Punta Santa Ana, Maynila madaling araw noong May 17. Kita rin ang isang lalaki sa loob na tila nagulat. Ayon sa pulisya, nagnanakaw noon ang lalaki. Ilang report na raw ang natanggap ng otoridad kaugnay sa panloloob umano sa naturang bodega. Noong May 16, nakita rin ang parehong lalaki na umiihi pa sa gilid ng bodega bago magnakaw umano. Nitong Miyerkules ng madaling araw, naabutan na siya ng mga tauhan ng Santa Ana Police Station habang nagnanakaw sa loob ng bodega. Agad na hinuli ang 27 anyos na suspect. Nakuha sa kanyang isang revolver na kargado ng bala at ilang construction tools na ninakaw umano niya. Mayroong isang witness na nakakita na pumasok siya doon. So, tumawag itong witness ng responde. Pinaba-verify natin yung baril na to kung meron na itong nakumit na krimen. Ayon pa sa pulisya, nakulong na rin noon ang lalaki dahil din sa pagnanakaw. Actually, hindi ito taga dito sa Santa Ana. From Makati po ito, ang ating suspect. Regular niya ng pinagnanakawan ito. Pinapatay niya yung kuryente ng siniswitch off niya para hindi siya maabutan. Aminado ang suspect sa pagnanakaw na aniyay dala ng galit sa may-ari ng bodega. 4 na araw daw kasi siyang namasukan noon sa bodega bilang mason pero hindi umano siya nabigyan ng sahod sa panghuling araw niya sa trabaho. Humingi naman siya ng patawad sa nagawa. Pinagano po nila ako doon, pinaghalo, hakot ko, buhos ko, tapos hindi po nila binayaran. Yung huling araw ko dapat 700. Gusto pa nila gawing half day, 350. Paano naman po yung pagod ng tao? Siyempre, pagkain ko pa. Pangkain namin ng pamilya namin. Siyempre po, sa ano ko po, sa asal ko po, kaya ako po nagawa yun. Bukod sa construction tools, tinangay rin daw ng suspect ang aircon na nasa loob ng bodega at ibinenta sa isang junk shop sa halagang 300 pesos. Sinampahan na ng reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ang suspect. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng may-ari ng bodega. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, nagpapaulan na po sa ilang bahagi ng bansa ang binabantayang low pressure area malapit sa Mindanao. Namataan po yan ng Pag-asa 875 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa niya na maging bagyo at inaasahang magdidissipate o malulusaw sa mga susunod na araw. Sa kabila niya, nagpapaulan ang trough ng nasabing LPA sa Caraga at Davao Region. Bukod sa sama ng panahon, posible ring magpaulan sa ilang bahagi ng bansa ang easterlies o kaya'y mga local thunderstorm. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan at sa 6 pang lugar sa bansa. 44 degrees Celsius naman sa Pasay City at sa 12 pang lugar sa bansa. 43 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte at sa 19 na iba pang lugar. 42 degrees Celsius naman ang posibleng heat index ngayong araw dito sa Quezon City at sa 15 iba pang lugar. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Itbay at Batanes at 9 na iba pang lugar. Habang 40 degrees Celsius sa Ginubatan at Daraga sa Albay, Mactan, Cebu at sa Maramag, Bukidnon. Abiso sa mga motorista, namumuro ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa panayam kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad sa Super Radio DZBB, batay sa 4-day trading, posible anya ang dagdag na 1 peso and 50 centavos sa kada litro ng diesel, gasoline at kerosene. Ayon sa DOE, nakaapekto sa paggalaw ng presyo niyan ang gulo pa rin sa Middle East. Ngayong araw na matatapos ang service contracting program sa ilang pampublikong sasakyan, pero ilang tsuper ang ilang linggo na raw na hindi nababayaran ng gobyerno.
Sinusubukan pa po namin kunan ng pahayag ang LTFRB tungkol dito. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Madaling araw pa lang nakapila na sa monumento sa Caloocan City ang 29 anyos na jeepney driver na si Jojo. Kasama ang kanyang minamanehong jeep sa mga nasa ilalim ng Service Contracting Program. Ito yung programa ng gobyerno na nagbibigay ng tulong para sa mga driver at operator ng mga public utility vehicle. Nasa 30 pesos per kilometer ang bayad ng gobyerno sa mga traditional jeepney tulad ng minamaneho ni Jojo. Ang kapalit nito, magbibigay sila ng 20% discount sa mga regular passenger at 40% para sa mga estudyante, PWD at senior citizens. Ang problema, ilang linggo na raw hindi nakatatanggap ng payout si Jojo. Yan ay kahit nakatakda ng magtapos ngayong araw ang nasabing programa. Kasi wala pa kasing bayad sa amin eh. 20 days wala pang bayad sa amin. Halos lahat kami na dito sa Muñoz SM Monumento. Pero kada 10 trip, magkano? 3,000 po. Kasi isang 100 kilometers yun eh. 3K ang babayad sa amin. Sa ilalim ng SCP, nasa 60% ang total payout ang mapupunta sa driver, habang 40% ang mapupunta naman sa operator. Dahil wala pang natatanggap na pera si Jojo, pinakikiusapan niya na lang daw ang kanyang operator na hindi muna siya magbibigay ng boundary at ibawas na lang kapag dumating na ang kanilang payout. Pakiusap ko lang po, sana may bigay na yung bayad sa amin sa contracting para makinabang din naman kami. Sa pagtatapos ng SCP, sinabi ng LTFRB na magtutuloy-tuloy naman ang 10 pesos na fuel subsidy para sa mga PUV. Aabot daw sa mahigit 141,000 na Jeep at UV Express ang aprobado na at nasa ilalim ng Fuel Discount Subsidy Program. Pabor naman dito ang karamihan sa mga tsuper dahil mas maraming kapwa tsuper daw ang makikinabang sa programa kumpara sa Service Contracting Program. Doon na lang ako sa fuel. Una-una, yung karamihan na nakikinabang dyan, operator eh. Kailangan pang hatian yung operator eh. Yung 60-40. Dapat sana sa driver yun eh, hindi sa operator eh. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Nakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development sa Department of Agriculture para mahanap ang pamilya ng lalaking nasawi sa Quezon City nitong Miyerkules. Siya ang senior citizen na nasalpok ng pickup habang naghihintay sa labas ng Bureau of Animal Industry para bumili sana ng 20 pesos kada kilong bigas. Nasa ilalim ng DA ang BAI. Nauna nang nagpaabot ng pakikiramay at nagpadala ng tulong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pamilya ng biktima. Kasunod ng insidente, pinapapasok na sa covered court ng BAI ang mga bibili ng 20 pesos kada kilong bigas sa halip na paghintayin sila sa labas ng tanggapan. Sasagutin naman ng DSWD ang pagpapalibing sa isang babaeng inatake sa puso habang pumipila para sa ayuda sa Quezon City. Nauna nang nagpaabot ng pakikiramay ang QCLGU at sinabing ipapasok nila sa scholarship program ang naulilang anak ng babae. Patay sa pananaksak at pamamaril ang isang delivery rider sa Bulacan o Bocaue, Bulacan. Dinig sa CCTV ang pag-iyak ng 40 anyos na lalaking biktima. Base sa investigasyon, magde-deliver noon sa lugar ang biktima nang mapagtripan daw ng magkapatid na lasing umano. Isa raw sa mga suspect ang nanaksak sa biktima habang isa naman ang bumaril. Nakatakas ang magkapatid. Naaresto naman sila kalaunan. Hindi nagsalita ang dalawa ng kunan ng pahayag. Mahigit 20,000 pisong halaga ng betting machine ang tinangay ng dalawang lalaking nanloob sa isang lotto outlet sa Novaliches, Quezon City. Inamin ng isa sa mga naarestong suspect ang krimen. Ang paliwanag ng isa pang suspect sa balitang hatid ni James Agustin. Nakuna sa CCTV ang isang lalaki na naglalakad sa bahaging ito ng barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Ang lalaki nagsilbing lookout umano habang nanloloob ang kanyang kasama sa isang lotto outlet sa lugar. Ayon sa pulisya, kinaumagahan na nadiskubre ng empleyado ang pagnanakaw. Pagpasok niya sa kanyang trabaho sa lotto outlet at doon nakita niya na possibly na nasira na yung padlock po. At pagpasok niya sa loob, nadiskubre niya na wala na yung lotto betting machine. Ikaw ay ina-aresto sa pagnanakaw. Naaresto kahapon ng 33 anyos sa lalaking itinuturong lookout sa ikinasang follow-up operation ng mga operatiba ng Novaliches Police Station. Sa iwalay na operasyon, nahuli rin ng 25 anyos sa lalaki
na siya nagnakaw sa Lotto outlet. Nabawi sa kanilang Lotto betting machine na nagkakalaga ng 24,000 pesos pero sira na ito. Nagkandak po tayo ng backtracking, forward tracking po. Yun nga po yung sa ocular inspection. At nagtanong-tanong din po tayo sa nearby mga witnesses, possible witnesses, para ma-identify po natin yung mga suspects po natin. Pang-anim na beses nang naaresto ng 33 anyos sa suspect na dati na rin nakasuhan dahil sa pagnanakaw at iligal na pagsusugat. Sa korte na lang po kami magsasalta, sir. Ang 25 anyos sa suspect na dating nakulong dahil sa illegal na droga, aminado sa pagnanakaw. Yung mga gamit po, kinuha ko po dun sa may loob. Ano gagawin mo sana doon sa ninakaw mo na yun? Kasi binigay ko po sa kanila yun. Patuloy na hinahanap ng pulisya ang isa pang suspect na nagsilbi ring lookout umano. Sasampahan ng mga suspect ng reklamong robbery. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Nagsagawa ng mock trial ang House Prosecution Panel bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama raw ng 11 House prosecutors ang ilang pribadong abogado. Dito, pinaghandaan na rin nila ang mga tanong na posibleng matalakay sa mismong paglilitis. Ayon kay Lead Public Prosecutor Representative Jervy Luistro, uunahin nilang iharap ang akusasyong pinakamadaling patunayan. Basta, ang importante, ang gusto namin, yung first salvo, establish agad. On whichever ground, we have high confidence naman po that talaga makukumbinsi po natin yung po mga Senator judges to convict the Vice President. Ibinaaresto na ng Department of Justice si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling niyang temporary restraining order laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Kwinestyon naman ng mga abogado ni de la Rosa ang utos ng DOJ. Balitang hatid ni Darlene Cay. Senator Bato is a fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. May hawak na raw silang impormasyon sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Definitely there are leads. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units, and let them do their work. Hopefully, we do it as fast as we can. Wanted si De La Rosa ng International Criminal Court bilang isa sa mga co-perpetrators sa kasong crime against humanity of murder kaugnay ng madugong war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakahanda silang ipatupad ang utos ng DOJ. Sa isang text message sa GMA News, sinabi niyang 225,000 na puwersa ng Philippine National Police ang pakikilusin para rito. Inalerto na rin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Notades Jr. ang mga tauhan ng PNP Maritime Group at Aviation Security Group laban sa posibilidad ng paglabas ng bansa ni De La Rosa. Ayon sa ulat ng GMA News Online, partikular na pinababantayan ng tinatawag na Southern Backdoor o yung dulong katimugang bahagi ng Pilipinas. Ang PNP Criminal Investigation and Detection Group hinihintay na lang daw ang go signal ni Nartates para ipatupad ang arrest warrant. Pag there is an order already and the CPNP has directed us, gagamitin namin ang buong unit po ng CIDG for every region and every province. Wala naman po tayong pinipili, big or small, lahat po yon ay ini-implement namin at all cost. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa iba pang law enforcement agencies. Susunod din daw sa utos ng DOJ ang NBI. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isasagawa nilang pag-aresto ng naaayon sa mga alituntunin. Ang mga abogado ni De La Rosa, kwinestyon ang pagpapaaresto ng DOJ sa senador. What law are you invoking? In the spirit of fair play and due process and even humanitarianism. Hindi po nila pwedeng i-effect ang isang inactionable na warrant through misrepresentations.
We have to respect our constitution, we have to respect customary international law, and we have to respect treaty law in this regard. Malinaw daw na target talaga ng gobyernong makuha si De La Rosa. By the sheer act of the president's arm, by hook or by crook, gusto nilang kunin si Bato. And this simply looks like a Duterte 2.0 move, no? It is my personal and earnest opinion that this is political, no matter how they frame it. Gagawin daw nila ang lahat ng legal remedy para sa kanilang kliyente. Kasabay nito ang pag-iit nila na hindi tinatakbuhan ni De La Rosa ang mga pananagutan kung meron man, basta na ayon sa konstitusyon. Proper cases can be filed in our country because we have a healthy prosecutorial system, we have a healthy judiciary. Ngayong itinuturing na ng pamahalaan na pugante si Senator Bato de la Rosa ay nagbabala ang Justice Department sa mga tutulong na makapagtago o makatakas siya. Nangihingi rin sila ng kooperasyon sa mga may impormasyon kung nasaan ngayon si De La Rosa. Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Nakaalerto pa rin daw ang Bureau of Immigration sakaling magtangkang lumabas ng bansa si De La Rosa. Pero sa ngayon, wala pa raw nakitang record ng Bureau of Immigration na umalis na siya sa Pilipinas. As far as I know, there is an application for an Interpol Red Notice. Of course, I mean, that is a remedy available to us. Para sa mga kaanak ng mga biktima, ayon sa kanilang abogado, ang pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na TRO ni De La Rosa ay nangangahulugan na wala ng legal na hadlang para ipatupad ang arrest warrant. Hindi po dapat naiiba si Senator Bato. Kahit po siya po ay isang sitting senador, wala pong pagkakaiba kasi ang mga senador natin, hindi naman po sila nakakataas sa batas. Kung paano po ito pinatupad ng executive sa kay former President Rodrigo Duterte ay sana patas din po ang pagpapatupad sa kay Senator Bato de la Rosa. Ayon na rin po ito sa ating batas sa RA 9851. Sakaling maaresto si De La Rosa, maaari na ba siyang ipadala sa dahig? Tingin ng 1987 Constitution framer at retired Supreme Court Associate Justice. Palagay ko pwede siyang arestuhin dahil wala nang restraining order. Pero whether or not Yun nga. ipadala na kaagad, depende sa interpretasyon ng batas. At ito ay pending sa Supreme Court. Sabi naman ng DOJ, These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. noong May 11 sa bisa ng arrest warrant mula sa ICC ay tinangka ng NBI na arestuhin si De La Rosa nang muli siyang pumasok sa Senado. Hanggang sa magkaroon ng kaguluhan sa Senado noong May 13 at muling naglaho si De La Rosa madaling araw kinabukasan. Kasama niyang umalis noon si Senador Robin Padilla. Iniimbestigahan ng DOJ kung may pananagutan si Padilla. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA News. Sa isang pahayag, itinanggi ni Senador Robin Padilla na itinakas niya si Senador Bato de la Rosa. Anya, papaano sila tatakas kung wala namang humarang sa kanila nang lumabas sila sa Senado noong May 14 kahit marami daw pulis noon. Ibinabaraw nila noon si de la Rosa sa Makati City kung saan sinundo siya sa sasakyan. Sabi pa ni Padilla, hindi niya maituturing na pugante si de la Rosa lalo kung dahil lang anya ito sa impluwensya ng ibang bansa. Happy Friday mga mare at pare! Patindi na ng patindi ang kaulabanan sa nalalapit na finale ng Kapuso Dance Reality Show na Stars on the Floor Season 2. Bago yan, makakasama muna sa dance floor ng celebrity and P-pop dance duos ang dance stars mula sa Season 1. Starting with Shanti Videla and Alamat Jao na makakatrio, si JM Irrevere. Si Kakay Almeda magpe-perform kasama sina Paul Salas at Calista Denise. Makaka-collab naman dina Jasmine Curtis Smith at First One Joker si Zeus Collins.
Ready na rin magpasiklab sa dance floor ang team ni Rocco Nasino at Sofia ng Kaya with Joshua Decena. Si Vision Patrick naman ang kasama ni Sugar Mercado at Jeremy ng Horizon. Ang kanilang powerful performances mapapanood na this coming Sunday, 7:15 p.m. sa GMA. Patay ang isang construction worker matapos tamaan ng kable ng steel crane sa ginagawang tulay sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Sa kuha ng cellphone video, makikitang nasa ibaba ng boom ng steel crane ang biktima habang inaalalayan ng operator nito. Maya-maya, nagkaabere ang crane at tinamaan ng kable ang ulo ng biktima. Dead on the spot ang lalaki na walang suot na protective gear at helmet noon. Agad dinakip ng pulisya ang crane operator na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Wala pa siyang pahayag pati ang mga kaanak ng nasawing construction worker. Naglabas naman ng cease and desist order ang Department of Public Works and Highways sa lifting operations ng kontraktor ng proyekto. Inatasan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Mimaropa Regional Office na imbestigahan ang insidente. Pinagsusumite rin nila ng mga kaukulang dokumento at maintenance logs ang kontraktor ng proyekto bilang bahagi ng equipment audit. Maaring maharap ang kumpanya sa kaukulang reklamo kung mapatunayang lumabag sa occupational safety and health standards. Huli kamang pagpasok ng lalaking naka-helmet sa paupahanayan sa Barangay Santo Domingo sa Angeles, Pampanga. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang pagpasok niya sa isang bahay matapos sirain ang kandado ng pintuan gamit ang screwdriver. Pinutol ng salarin ng CCTV ng bahay kaya hindi na nakunan ang aktwal na pagnanakaw. Ayon sa may-ari ng bahay, nalaman na lang daw nila ang krimen nang umuwi sila kinahapunan. Natangay ng salarin ng mga alahas, relo, laptop at airsoft gun. Naipablatter na sa barangay at inireport na rin sa pulisya ang krimen. Patuloy ang investigasyon. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa San Mateo, Rizal kaninang madaling araw. Nasa 8 pamilya ang apektado. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Binulabog na malaking sunog ang mga residente ng Golden Creek sa Barangay Ampid 1, San Mateo, Rizal. Mag-alas 4 ng umaga kanina. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Itinaas ang Bureau of Fire Protection sa unang alarma ang sunog. Nasa 11 fire truck ang rumisponde. Ang iba galing pa sa mga kalapit bayan. Nagsilika sa mga residenteng naapektuhan sa C6 Bypass Road. Si Mary Roxanne iilang gamit ang naisalba. Laking pasasalamat niya na ligtas silang buong mag-anak at kanyang nanay na senior citizen. Kinatok lang po kami ng mga kapitbahay namin kasi malakas na daw po yung apoy. Tapos yun po, paglabas nga namin, malaki na, sunog na. Tatakbuhan na yung mga tao. Laman naman ang backpack na dala ni Zairi ng iilang damit ng kanyang 4 na taong gulang na anak. Tulog pa raw sila na mangyari ang sunog. Taranta na po kami lahat. Wala na kami nasalba. Ginising na lang namin mga kapitbahay. Ayon sa BFP, nasa 8 bahay ang natupok. Apektado ang 8 pamilya, katumbas ng 38 individual. Inimisigan pa ng BFP kung saang bahay nagsimula ang apoy at ang posibleng sanhi nito. Sa operation side po, syempre po, nasa gitna po yung kung saan nag-start yung sunog. So, yung pagpasok po, paglatag po ng host natin, pagpwesto ng fire truck. Pero fortunately, nag-open naman po yung private subdivision sa kabilang side. Hindi pa po tayo makapagbigay ng information with regards to sa cause at origin ng fire kasi ongoing investigation pa po tayo, sir. Napula ang sunog bandang alas 5:19 ng umaga. Inalam pa ang halaga ng pinsala. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Huli kamang pagtangay ng isang lalaki sa cellphone ng isang customer ng computer shop sa Bacolod City. Sa kuha ng CCTV, kita ang biktima na tulog habang nasa harap ng computer. Sa isa pang anggulo, kita na ang pagdating at pagluhod ng lalaking nakapulang t-shirt. Dahan-dahan niyang inabot ang cellphone ng biktima sa maliit na siwang. Dali-daling umalis ang suspect matapos ang krimen. Ayon sa nagbabantay ng computer shop, customer rin nila ang nagnakaw ng cellphone. Hindi raw nila natutukan ng CCTV dahil sa dami ng customer. Na-report na sa pulisya ang insidente at pinaghahanap ng suspect sa pagnanakaw. Walang pahayag ang biktima.
Pinasasagot ng Office of the Ombudsman si Senador Francis Cheese Escudero sa mga alegasyon sa kanya. Kaugnay po yan sa flood control scandal. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, gumugulo ngayon ang preliminary investigation ng Ombudsman kay Escudero. Hinihintay pa raw nila ang counter affidavit ng dating Senate President. Sinusubukan pa rin namin siyang kunan ng pahayag. Ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kabilang si Escudero sa mga nakatanggap umano ng kickback sa mga flood control project. Nagbigay raw siya ng 160 million pesos noong first quarter ng 2025 kay Escudero sa pamamagitan ng kaibigan ng senador na si Maynard Ngu. Itinanggi na ito dati ni Escudero. Sa mga susunod na linggo, magtatakda na rin ang suggested retail price sa presyo ng local rice. Kanina, nag-ikot ang mga taga-Department of Agriculture sa Mega Q-Mart para i-check kung nasusunod ang presyo ng imported rice. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Nakatanggap daw ng impormasyon ng Department of Agriculture kahapon na lumalagpas sa itinakdang price cap ang presyo ng imported rice sa ilang mga pwesto dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City kahapon. Pero ngayong araw sa ginawang inspeksyon ng DA ay nakakasunod na ang lahat ng mga retailers. 100% na compliant ang mga retailers ng bigas dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City sa 50 pesos na price cap sa imported rice. Pero noong mga nakalipas na araw ay lagpas raw ito sa takdang presyo. Nauunawaan naman daw ng DA na maaaring nabili pa ito sa mataas na presyo kaya maaaring hindi muna nila ito ibenta o isoli sa binilihan nilang trader. Sa susunod na linggo raw kasi i-issue na ang mga otoridad ng notice of violation sa mga hindi pa rin makakasunod. Sa mga susunod na linggo ay magtatakda naman ng suggested retail price sa presyo ng local rice sa halagang 53 pesos kada kilo. Sa ngayon ay umaabot pa ng 58 pesos ang kada kilo ng local well-milled rice. Rafi, bukod sa bigas ay pinag-aaralan din ng Department of Agriculture ang pagtatakda naman ng maximum suggested retail price sa presyo ng liempo. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Ibinasura ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapila ang confirmation of charges para sa kaso niyang crimes against humanity. Unang ipinunto ng defense team, masyado anilang flexible at malawak ang saklaw ng mga asunto laban sa dating Pangulo. At ikalawa, bigo raw ang Pre-Trial Chamber 1 na iugnay sa mga partikular na pangyayari ang mga ebidensya sa kaso. Sagot ng Pre-Trial Chamber 1, sa tatlong asunto laban sa dating Pangulo, malinaw namang nakasaad kung ano-ano ang krimen, sino ang mga biktima, kung saan at kailan nangyari ang mga ito. Hindi rin daw kailangang isa-isahin sa pre-trial stage ang mga insidenteng inilatag sa kaso dahil gagawin nila yan sa trial proper. Mas pinaigting naman ang pagbabantay sa dating Pangulo na nakakulong sa ICC Detention Center. Ayon sa ICC Registry, payo ito ng medical officer ng detention center dahil may fall risk o malaki ang panganib na matumba si Duterte. May edad na raw kasi, may karamdaman pa. 81 years old po ang dating Pangulo. Base sa ICC Registry, dati nang nawala ng balanse si Duterte na agad daw tinulungan at sinuri ang kalagayan. Inayos din nila ang mga gamit sa loob ng selda para makagalaw ng mas maayos ang dating Pangulo. Wala naman daw na italang kaparehong insidente sa nakalipas na 30 araw. Ilang Pinay athletes ang nag-uwi ng karangalan mula sa ilang international competition. Sa China, panalo ng 4 na gintong medalya si Lyra Shane Silvano sa Asian Sub-Juniors and Juniors Classic and Equipped Powerlifting Championships and University Cup. Mula yan sa kategoryang Women's Sub-Junior Under 47 kilograms equipped. Nakakuha rin ng isang ginto at 3 silver medals si Ki General sa Under 43 kilograms. Second place finish naman sa 2026 Asia Aquathlon Cup sa Vietnam ang Pinay athlete na si Michael Hobson. Nag-uwi siya ng silver mula sa Women's Aquathlon. Pampitong pwesto naman sa kaparehas na event ang kapwa Pinay na si Sam Corpus.
Congratulations sa inyo! Mula sa paghawak ng mga baril at pagsabak sa gera, edukasyon na ngayon ang armas ng nasa 80 dating miyembro ng Abu Sayyaf Group. Tunghayan ang kwento ng kanilang pagbabagong buhay sa balitang hatid ni JP Soriano. Exclusive! Kuha ito ng isa sa mga pinakahuling engkwentro sa pagitan ng Abu Sayyaf. Tulad ng mga balat armas na umalingaw-ngaw para masupil sila, parang bangungot sa pandinig pag nasampi ang grupong Abu Sayyaf. Ginawa nilang impyerno ang mga paraisong tulad ng Dos Palmas, Palawan noong 2001 at naghusik ng takot hanggang abroad tulad sa Sipadad, Malaysia. Mula 1991, hindi na mabilang ang buhay na nabuwis dahil sa grupo, kabilang ang ilang pinugutan. Pero sa Sulu, kung saan sila minsang nagbase, may tila pumalit sa dati nilang ingay. Sa isang lugar doon na aking binisita, may ilang sinasanay, hindi para humawak ng armas, kundi para mag-aral. 80 sa kanila ay mga dating miyembro ng Abu Sayyaf na nagbalik loob sa gobyerno. Kasama ilan nilang kaanak, naka-enroll sila sa Click Mobile Education o Click Me na pinapatakbo ng isang NGO, kaisa ang 11th Infantry Division ng Western Mindanao Command o Westmincom ng Sandatahang Lakas. Dito ko nakilala si Randy, hindi niya tunay na pangalan, na nag-aaral ng ilang basics sa mga software o apps. Nalaman ko na mayroong pera dun, na may magbibigay na pera, ganun. Kaya ko sumali sa ESG Group. Sa kaalaman ko, doon lang ako makakahanap ng pera. Sa panggastos ko sa pamilya, ganun. Kaya ako pumasok doon. 13 taon lang si Randy nang matutong humawak ng armas. Pero isang araw, nasugatan siya sa engkwentro nila at ng militar at iniwan ng lider ng kanilang pangkat. Kasi nakakatakot yung buhay na sa loob. Minsan gera, kung may mamamatay, hindi na mapupulot yung iba. Kaklase niya ngayon si Lito, di rin niya tunay na pangalan, na minsang nakasama ang ilang high-value individual gaya ni na Abu Sayyaf leaders Isnilon Hapilon at Omar Patek. Naging bahagi siya ng ilang pangingidnap pero kumalas sa grupo noong 2018 ng magkasariling pamilya. Yung pinaglalaban, parang personal interest o pinagyayaman na yung kung ano man yung nakukuha nila. Extortion, yun ang nangyayari. Kaya naisip ko na sa magbagong buhay na ako. Ang kahirapan ni Lito at Randy ang sinamantala noon ng Abu Sayyaf para mahikayat silang lumahok sa grupo at gumawa ng mga krimen at karahasan. Gera ang sumira sa lugar na ito. Peace and order ang aming naging problema. Insurgency, terrorism, etc., kidnapping. Kaya pagsugpo sa kahirapan sa pamamagitan ng edukasyon ang ginagamit ngayong armas para tuluyang maglaho ang multo ng terorismo sa probinsya. Dahil 9 na buwan ang pag-aaral sa Click Me program at di makakapaghanap buhay ang mga kalahok, aalalayan sila ng tulong pinansyal ng DSWD. Hindi man natin mapalitan yung income nila, pero the important part is may naiaabot tayo na tulong para to keep them encouraged to continue the program. Batid daw ng DSWD at mga partner nilang NGO na wala pa namang katiyakang matutuldukan na ang pagsali ng ilang taga-Sulu sa mga teroristang grupo. Pero ang tiyak daw, isang malinaw na hakbang ang akses sa edukasyon at ang pangakong pangmatagalang tulong para maibsan ang kahirapan para makamit ang tunay na kapayapaan sa probinsya. Click Me ang simula. Pero plano yung dugtungan ng alternative learning system ng DepEd para magkaroon sila ng katumbas ng elementary at high school diploma at makapagkolehiyo kung gugustuhin. Life skills like computer literacy, digital literacy, how to prepare your resume. So itong mga development programs na to will help them become productive members of our society. Bagaman 2023 pa idiniklarang Abu Sayyaf Free ang Sulu, nagsisimula pa lang ang paghilom sa mga dating pugad ng Abu Sayyaf. Sa halos 500 dating miyembrong sumuko at nagbalik loob sa gobyerno, 180 pa lang ang may clearance at naipasok sa e-clip integration. Kailangan wala silang cases. So ito yung mga projects or programs na pwede nating mapa-avail sa mga ganitong tao so that they will feel na hindi sila outcasted sa society. Sa ngayon, may 2 pa rin daw nagre-recruit para sa iba't ibang lawless groups na binabantayan ng Westmincom.
Imbes na sa kanila lumahok, nire-recruit naman sila ng West Mincom sa CAFGU para tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang pag-asa sa huli, lahat ng mga taga rito ay maramdamang bahagi sila ng lipunan at mawalan ng dahilan para lumaban sa gobyerno at sa isa't isa. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News. Reunited in one frame sina Miguel Tan Felix at Anton Venzon. Nagpakilig sa kanilang bagong TikTok collab ang dalawa with matching cool moves. Kung dati magkasama sila bilang kidlat at dagul sa GMA Prime series na mga batang liles, ngayon may kanya-kanya ng pagbibidahang serye ang dalawa. Si Anton bilang si Makmak sa Kamao na mapapanood na pagkatapos ng Born to Shine 3:20 PM sa GMA Afternoon Prime. At si Miguel naman na mapapanood bilang si Galo sa Task Force Firewall 8:55 PM sa GMA Prime at 10:30 PM naman sa GTV. Abangan po ang mga yan sa Lunes na, May 25. Mga kapuso, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Ang GMA News po ang top digital video publisher sa Pilipinas batay sa datos ng Tubular Labs. Para po yan sa kategoryang News at Politics mula January hanggang April 2026. Worldwide, pangatlo ang GMA News sa top publishers sa parehong kategorya para sa buwan ng Abril. May combined 3.6 billion views ang GMA News sa Instagram, Facebook at YouTube. Makakaasa po kayo sa patuloy naming pagbabalita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Sa viral video, makikita nagmamaneho at sumingit pa sa mga bus ng EDSA busway ang senior citizen na yan na nagmamaneho ng e-bike. Ayon sa uploader ng video, una nang namata ng lalaki sa underpass sa Cubao at muling nakita sa bahagi ng Pioneer sa Mandaluyong nitong Miyerkules ng hapon. Pinagsabihan niya raw ang senior citizen na bawal pumasok sa bus lane pero hindi raw nakinig. Wala rin daw siyang nakitang enforcer noon sa paligid. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang MMDA. Kasalukuyan namang pinag-aaralan ng SAIC o Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang viral video. Batay sa pulisiya ng Transportation Department, ang mga pinapayagan lang sa EDSA busway ay bus carousel at on-duty na emergency vehicles gaya ng ambulansya, truck ng bumbero, pulis at iba pang service vehicles. Pinapayagan lang din dumaan doon ang 5 pinakamataas na opisyal ng bansa, ang Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Sinibak sa pwesto ang 2 pulis na tumulong umano para makapagpulong ang kaanak ng ilang nawawalang sabongero kasama ang mga nakakulong na pulis na sangkot sa kaso. Aminado ang abogado ng defense team na nakipagpulong siya sa ilan sa mga kaanak at nagbigay ng tiga 20,000 pesos pero wala raw itong kapalit. Balitang hatid ni Mariz Omali. Ipinarating ng ilang kaanak ng mga missing sabongero ang pangambang ilan sa kanila ang naaareglo na ng kampo ni Atong Ang. Sinibak na sa pwesto ang 2 pulis na inireklamong tumulong at nag-facilitate ng hindi otorisadong pagpupulong sa pagitan ng ilang mga kaanak ng mga missing sabongero at mga nakakulong na pulis na sangkot sa kaso. Tinukoy ng PNP ang mga na-relieve bilang sina Police Lieutenant Nadim Malang, tagapagsalita ng Highway Patrol Group, at Police Major Reynaldo Paniebe Jr., OIC ng Custodial Service Unit na may hawak sa kustodiya ng mga nakakulong na pulis. Sa paunang investigasyon, lumalabas na tumulong umano si Malang para makapasok sa Camp Crame ang ilang kakilala. Siya rin daw ang nakipag-ugnayan sa custodial facility para tumulong sa meeting. Sa panig naman ni Paniebe, bagamat may mga bumisita nga sa mga nakakulong sa custodial facility, hindi pa naman matukoy kung unauthorized nga ba ang pagbisita nila. Wala pa po kaming matibay na pagkukunan ng ebidensya kung nagkaroon talaga ng pagtanggap ng mga unauthorized visitors doon po sa ating mga persons under police custody. Hindi po natin sinasabi na agad guilty yun ng 2 individual na personnel natin. Ngunit sa matter of SOP o proseso po natin, Inamin ng abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz na nakipag-meeting siya sa ilang pamilya ng mga nawawalang sabongero sa kanyang opisina noong April 20.
Pero hindi umano siyang nag-initiate ng meeting na ito, kundi mismong ang mga pamilya. Sabi niya umano sa kanila, hinahanap din niya ang totoo kaya pumayag sa anya ay hindi nakaschedule na meeting. Inamin niya nagbigay siya ng pera sa mga ito bilang pinansyal na tulong ng walang kapalit. 20,000 pesos lamang umano ito na tigli 500 piso at hindi 40,000 pesos na tigli 1,000 piso gaya ng sumbong. Giit ni Cruz, malinis ang kanyang konsensya at handa niyang harapin ang aligasyon ng mga pamilya sa tamang forum. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA News. Nagsampa ng mga reklamo si dating Caloocan City Mayor Ray Malonzo sa Office of the Ombudsman laban kay Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio. Mga reklamong graft, malversation at falsification of public documents ang isinampa ng dating alkalde laban kay Asistio. Para yan sa 79 million pesos na halaga ng questionable umanong proyekto sa distrito ng Asistio tulad ng flood control projects, road construction at daycare center. Sabi ni Malonzo, nakarecord na kumpleto ang mga proyekto kahit na ghost, overpriced o hindi umano maayos ang pagkakagawa ng mga ito. Bukod kay Asistio, inireklamo rin ng isang DPWH District Engineer at 6 na kontratista. Sagot ni Asistio, pamumulitika ang pagsasampa ng reklamo ni Malonzo lalo na't may impormasyon daw siyang tatakbo si Malonzo sa susunod na eleksyon. Giit ng kongresista, walang ghost projects sa kanyang distrito. Sasagutin daw niya ang reklamo ng maayos at naaayon sa batas kapag natanggap na niya ang kopya nito. Sinusubukan pang kunin ng GMA News ang pahayag ng iba pang inireklamo ni Malonzo. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na dagdagan ang dami ng pupwedeng angkating karneng baboy ngayong taon. Base sa executive order na niligdaan ng Pangulo nitong May 19, 150,000 metric tons ang madadagdag sa minimum access value ng karneng baboy kada taon hanggang 2028. Kaya mula 54,210 metric tons ngayong taon, iniutos na itaas yan sa 204,210 metric tons. Isa sa mga itinukoy na dahilan sa utos ang patuloy na pagkalat ng African swine fever na nagpababa sa pambansang inventory ng baboy na nagresulta sa kakulangan ng supply at patuloy na pagtaas ng presyo nito. Utos pa ng Pangulo, dapat matiyak na patas ang allocation ng may import na karne para sa mga processor at Food Terminal Incorporated o kadiwa ng Pangulo program. Magiging epektibo ang kautusan sa oras na mailathala ito sa Official Gazette o sa pahayagan na may general circulation. Nagbabala ang agriculture group na Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated na posibleng magmahal ang produksyon ng pagkain kapag ipinatupad ang Philippine Nutrient Profile Model ng Department of Health. Layunin ng naturang model na i-classify ang pre-packaged na pagkain batay sa taas ng sodium, asukal at fat content nito. Posible ring patawan ng dagdag na buwi sa mga pagkain lalampas sa inirecommend ng fat, sugar at salt content. Ayon sa PCAFI, magugulo ang produksyon ng pagkain sa bansa dahil halos 98% daw ng mga ibinibentang pagkain ay bagsak sa panukalang nutrient model. Puna rin ng grupo, hindi tinitingnan sa nutrition model kung sagana sa vitamins at minerals ang isang pagkain. Hindi raw pwede ang iisang nutrition model lang sa iba't ibang uri ng pagkain. Ayon naman sa Canned Sardines Association of the Philippines, maaaring tumaas ng 15 pesos ang dilatang sardinas kapag ipinatupad ang nutrient profile model. Kabilang kasi sa mga gastos ay ang mga pagpapalit ng mga timpla at label ng mga produkto. Hindi raw sila tutol na gawing mas masustansya ang mga dilata pero kailangan daw muna silang konsultahin. Giit naman ni DOH spokesperson Albert Domingo, panahon na para bigyang prioridad ang wastong timpla at sangkap sa mga pagkain para maiwasan ang mga sakit gaya ng alta presyon at diabetes. Wala pang tugon ng DOH kaugnay sa posibleng epekto nito sa ekonomiya. Update po tayo sa paghahanap kay Senador Bato de la Rosa. Sabi ng Philippine National Police ngayong umaga, ipatutupad nila ang warrant of arrest laban sa senador. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., may mga inatasan ng unit ng PNP para sa manhunt operations. Panawagan niya kay de la Rosa, sumuko na lang bilang dating hepe rin ng pulisya na alam naman daw ang proseso sa ganito. Nang sa gayon ay makatutok pa sila sa paghahanap sa iba pang wanted persons tulad ni Zaldico at negosyanteng si Charlie Atong Ang. Matapos maispatan kasama ang bagong Sparkle GMA artist na si Kobe Brown
Sa isang concert last weekend, sinagot ni star of the New Gen Jillian Ward ang tanong kung dating na ba sila. Yeah, nanood po kami concert ni Jessica Sanchez. Was it a date? Grabe, the date! Kayo talaga, pag grade nakikita kayong kasama ko, date agad. Basta ako po talaga, I want to enjoy my life. So, manonood ako ng mga concerts. And, ayun, I want to... Ano? Biglang you're at a loss for words. Hindi ko alam sasabihin ko. Speaking of concert, hindi dapat palampasin ang first ever solo concert ni Jillian this July. May big revelation daw na dapat abangan dyan. Next month naman sasabak bilang judge sa The Clash Teens si Jillian. Prepping na raw siya para mas maging credible sa pag-upo sa The Clash panel. At ngayong araw naman mapapanood ang finale episode ng GMA Prime series na Never Say Die. 8:50 PM po yan sa GMA Prime at 10:30 PM naman sa GTV. Thankful si Jillian sa nabuo niyang friendship sa kanyang co-stars. Babaunin din daw niya ang mga natutuhang experiences sa mga susunod na project. Maging mas fierce, maging mas desidido sa mga gagawin ko po sa work especially. Heartwarming na regalo ang surprise ng isang netizen para sa kanyang tatay. Hatid ang unforgettable memory with the family. Si tatay kasi trinit ng anak for his first travel abroad. Wow! Saan yan? Sa Singapore, ang first out-of-the-country experience si Tatay Rodolfo. Ito raw ang way ng kanyang anak na si Rex para mag-give back sa kanyang magulang. Enjoy naman si Tatay Rodolfo na for the posing sa ilang sikat na tourist spots doon. At hoping naman si Rex na mas marami pa siyang maibigay sa kanyang mga magulang bilang pasasalamat sa mga sakripisyo nila. Na-inspire naman ng netizens at hoping na may paranas ang same experience sa kanilang family soon. Ang video na yan may mahigit 8.3 million views na online. Tatay Rodolfo, ikaw ay... Trending! Ang galing. Ayan, happy weekend po sa ating lahat. Yan po may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Cesar. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.